I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barriers, no oppositions, and no limitation can block the blessing that, that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. And let us recite Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Praise God. Ayan, at sa iyong pag-upo, sabihin mo sa iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, pabuti ka ng pabuti, yan, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. Ayan, you may be seated. Ayan, so praise God. Today is our Breakthrough Sunday, and we welcome ang ating mga nakarating dito sa ating church. Praise the Lord. Congratulations. Hindi kayo nahadlangan ng ulan. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Praise the Lord. Ayan. So God is so good. So, ang bilis ng panahon, ano na siya, July, last week na ng July. And we thank God for His sustaining grace sa ating lahat. Amen. Lahat tayo ay iningatan ng Panginoon. Amen ba? Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. So today also we are rejoicing sa ating Christ the Rock Commonwealth. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. It's their anniversary today. Praise God. Ayan, so thank you, Lord. At sa atin dito sa church, we believe that this year, we will be planting churches. Yan. So, bago matapos ang taon na ito, ayan, ay may maitatanim na church. Praise God. We will continue to spread the gospel. Okay? We will continue to share the gospel to others. We will continue to invite. Ayan. So, tanong mo yung katabi mo, may invite ka ba? May invite ka ba? Ayan. Alam nyo, grabe yung ginagawa ng Panginoon sa ating church. God is really leveling up the people, the church. Praise the Lord. And it is with a very one purpose, and that is for God's kingdom here on earth. Amen. Marami sa atin ang naghahangad ng mahabang buhay. Sino dito na ilang taon mo gustong mabuhay dito sa mundong ito? Ha? Ikaw isang, ilang taon? Maraming taon. Maris, ikaw, ilang taon ang tingin mo ang gusto mong mabuhay sa mundong ito? Yan. So, 85 above na malakas. Praise the Lord. Ikaw Aleli, ilang taon ang gusto mo?
90. Wow. Ah, pakinggan natin si Lani. Lan, sa'yo. Ilang taon ang gusto mong mabuhay dito sa mundong ito? Wow! Bumingo! 100! Na malakas! Amen! Amen tayo dyan, di ba? Praise the Lord. Ikaw, Connie, ilan ang gusto mo? 100. Okay. So, yung mga 100, di ba? Okay. Ikaw, Lou. Ha? 90 above. Uy. Okay, so ang gusto nating lahat ay mabuhay tayo sa mundong ito, okay, ng mahaba, di ba? Sabi nga ng Bible, long and satisfying life. Ayan. Hindi lang mahaba na buhay, pero isang buhay na kasiyasiya. Ayan. So yan na ang plano ng ating Panginoon, di ba? Actually, hindi nga lang long and satisfying life. Ang plano ng ating Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you a hope and a future. You know, we are so blessed that God allowed us to be born, na tayo ay nabuhay sa mundong ito, nabigyan ng pagkakataon. Thank you, Lord. Kasi hindi naman lahat ng nilalang ay ay tao, 'di ba? We are the only creature of God that was made according to His image, 'di ba? So buti na lang, sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka naging aso. O kaya naging ibon, 'di ba? O kaya kung ano pa man ang creation ni Lord, 'di ba? But God has chosen us, 'di ba, to be a human being created in His image. And not only that, hindi lang tayo ang creation ni Lord na nilalang according to His image, but as well as He has given us eternal life. You know what? That once you are born, you will live forever. Ha? Nung tayo ay naisilang sa laman, tayo ay may buhay na walang hanggan. But the question is this, saan natin i-spend yung ating eternal life? Hangalang isang tao na ang nagsasabi na, okay lang yan. Life is short. 'Di ba? Enjoy ko na lang to kasi maikli lang naman yung buhay. 'Di ba? Well, actually, maikli lang talaga yung buhay natin dito sa mundong ito, kasama yung laman natin, yung physical natin. But of course, deep within us, we have a soul and a spirit that will live eternally. Ito nga palagi kong sinasabi, para bang point of realization. Di ba kapag sinaktan ka ng isang tao, kunyari ikaw, Carmen, sinuntok kita, ganyan, di ba? Di, syempre masasaktan ka, di ba? Pero kapag pinagsabihan kita ng masakit na salita, di ba nasasaktan ka din? Di ba? And sometimes, yung physical nga na sakit, madali siyang nawawala, nakakalimutan. Pero yung mga salita na sinabi sa atin, na nakasakit sa atin, di ba, palagi mo siyang naiisip. At pag naiisip mo siya, umiiyak ka ulit. Ako lang ba yun? O, di ba? Di ba, ganun ano? O yung shout out sa mga may asawa dyan, di ba? Di ba may mga pagkakataon talaga na kapag hindi, kaya kailangan talaga ng deliverance eh. Kailangan talaga ng inner healing, di ba? Kasi yung sakit sa physical, madali lang resolbahan. Kita nyo nga si Josh di ba, nabalian ng kamay, ng paa, ngayon nagte-therapy, lalakad na. Si Ann, di ba, ganun din ang nangyari, di ba? Kahit na i-bombard mo ng sakit yung katawan, di ba? By the grace of God, di ba, nakaka-recover. Pero yung inner hurts na meron tayo, kailangan talaga yan ng surrendered life. Kailangan talaga yan ng deliverance. Amen? And you know what? It is what lasts forever. Basahin natin yung 1 John chapter 4. 1 John chapter 4,
beginning from verse 4. Ang sabi dito sa verse 4, but if First John chapter 5. First John chapter 5 verse 4. Ang sabi dito, for every child of God defeats this evil world. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Ang buhay natin dito sa mundong ito, marami siyang mga panalo, mga wins, pero marami rin siyang mga fights na defeat. Okay? Sa hamon ng buhay natin dito sa mundong ito, hindi lahat ay hayahay or hindi lahat ay smooth sailing or hindi lahat ay maayos or no problem at all. Pero alam nyo, dumarating talaga sa buhay natin, kung bibilangin mo, lahat ng mga exams na pinasa mo, hindi mo kayang bilangin. Kung bibilangin mo ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, hindi mo na siya kayang bilangin, di ba? But look at you now. Isa ka pa ring nakatayo, isa ka pa ring matagumpay, at nagpapatuloy sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe, congratulations talaga. Di ba? Marami ang mga nakakilala sa Panginoon, pero marami rin ang hindi nagpatuloy. Marami na sa hamon ng buhay na ito ay humihinto, sumusuko. Di ba? Kaya nga meron tayong church, it is one of the reason why we have church is to really support each other. Iba yung meron tayong pamilya, iba yung meron tayong matatawag mong tahanan. Amen ba? Sa verse 5, sa verse 6, and Jesus Christ was revealed as God's sons by his baptism in water and by shedding his blood on the cross, not by water only, but by water and blood. And the Spirit who is truth confirms it with his testimony. Verse 7. So we have these three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and all three agree. Verse 9, since we believe human testimony, surely we can believe the greater testimony that comes from God. And God has testified about his Son. All who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Those who don't believe this are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about his Son. And this is what God has testified. He has given us eternal life. And this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. So praise God for the reading of his word. You know what? We were born in this world. Lahat tayo sinilang dito sa mundong ito. And we all now have eternal life. And you know what? That life, eternal life, na mayroon tayo, dalawa lang naman ang patutunguhan yan. It's either heaven or hell. Amen po ba? And sometimes, or most of the times, we really want to enjoy this life to the fullest. Tayo ay talagang naghahangad ng katagumpayan ng mundong ito. Amen po ba? Lahat tayo ay naghahangad ng marangyang buhay, masaganang buhay. Amen ba? Lahat tayo naghahangad ng maayos na pamilya. Lahat tayo naghahangad ng mabuting relasyon sa ating mga kapwa.
Amen ba? Lahat tayo ang gusto natin, always the best. Amen? The best in our health, the best in our relationship. Amen? But you know what? Everything starts. Lahat ng mga mabubuting bagay, yung tunay na mabubuting bagay, lahat yan ay magmumula sa ating tamang relasyon sa ating Diyos, the maker of everything. We really need to believe in our hearts that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ, the Son of the Almighty God, hallelujah, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Ang bawat pagising natin sa umaga ay panibagong pagkakataon. Na hindi lamang matanggap ang ating Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior, but to live Christ through our life. Yung maipamuhay natin si Kristo sa ating buhay, we will walk. Hallelujah. Walk with the sovereign Holy Spirit. Hawak ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. You know what? That's the assurance that we have. Money cannot guarantee life. Money is so limitless. Power, position, education, job, whatever you have right now, it's not a guarantee. Hindi siya guarantee, hindi siya assurance of life. Ang buhay na mayroon tayo, ito ay pagkakataon na sa bawat araw, handa kang harapin ang tunay na buhay. Are you with me, church? Alam nyo, araw-araw nabubuhay tayo by the grace of God. At kailangan sa bawat buhay, sa bawat araw na mayroon tayo, we are assured that anytime we cross line from life to death, papasok tayo sa eternal life with Christ. Yun na naman ang very purpose. Alam nyo bakit tayo nabubuhay ngayon? Dapat ito yung ating mindset. Bakit gusto kong pabuti ang buhay ko? Because I still want to serve God. Bakit gusto mo na, bakit payaman ang buhay mo? I want to be part of kingdom expansion. I want to support yung kingdom ni Lord dito sa mundong ito. Bakit gusto mo ng pabanal? I want to be righteous in God's sight. Everything revolves, must revolve in God's kingdom. Amen. Alam nyo, pagka naisentro natin ang ating buhay sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, everything else will follow. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, say it with me, all. And all of these things shall be added unto you. Lahat ng kailangan mo, lahat ng ninanais mo, idadagdag lang daw yan sa'yo ni Lord. Are you with me, church? Lahat, it will be added. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Amen? Bakit ka nag-gym? Bakit ka nagpapalakas? Bakit ka kumakain ng mga tamang nutrisyon? Bakit ka nag-exercise? Bakit tayo nagpapaganda? Bakit tayo nagpapagwapo? It's all about Christ. It's all about God and Him in my life. Hallelujah. Let Jesus be the center of it all. Amen? Can I hear an amen? And you know what's the good news? Eternal life is a free gift from God. In Romans 6:23, yan, di ba? In Romans 6:23, it says, for the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Church, kung meron kang sisiguraduhin 100% sa buhay mo, dapat eternal life yun.
kahit magpaulit-ulit ka pa. Sa atin, di ba, ang hilig natin, mga tao, i-secure yung buhay mo. Kaya nga meron tayong mga life plan, meron tayong insurance. Yung iba sa atin, meron pang funeral plan, di ba? Which is good. Amen? Good yun, di ba? Pero kailangan meron tayong secure. That is eternal life in Christ. Hallelujah. Amen? Dapat sigurista ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat sigurista ka. Yan, Bakit tayo nandito ngayon? Bakit tayo nagsasama-sama? Of course, because we love God, we want to know Him more. Amen ba? And we want to live, hallelujah, according to His will. Alam nyo, pag naibigay na natin lahat sa Panginoon, pag naibigay natin yung buhay natin, yung future natin sa Panginoon, hallelujah, everything else will follow. Do you believe that greater is the plan of God in your life than your plan for your life? Amen ba? Naniniwala ba kayo na mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo kesa sa plano mo sa buhay mo? Naniniwala ka doon? Di ba? Amen? So, kanino natin ipagkakatiwala yung ating buhay? To God alone. Amen? The maker of everything. He orchestrates everything. Are you with me, church? Ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan sa ating buhay. Ganon siya rin ang nagsasara ng mga pintuan. Alam nyo, kung meron tayong sisip-sipan, kung meron tayong ipiplease, si Lord yun. Yung boss mo dito sa lupa or kung sino pa man, ng mga tao na ipiniplease mo, be a God pleaser. Be a God chaser than a man pleaser than a man chaser. Amen? Kasi pag na-please natin si Lord, grabe. Hallelujah. Amen? Talagang ang pagpapala ng Panginoon spiritually, praise the Lord, physically, lahat yan ay magmamanifest. Praise the Lord. Amen? That is why I entitled our message today, Born to Belong. Sabi mga sa katabi mo, we are born to belong. Praise the Lord. In John chapter 1 verse 12, it says, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Praise the Lord. Ang bawat tao na isinilang sa mundong ito, we are born to belong. Pakiano mo nga yung title natin. We are born to belong. Amen? Kaya nga, ipinapanganak sa isang pamilya. Actually, kapag ka nga ipinanganak na orphan, meron tayong mga orphanage. Or sometimes, talagang ino-orchestrate ng Panginoon that, a child, a person must be belong. Amen? That's why we have the church, praise God. Amen? Who takes care of the spirituality of a person. That's why we have a spiritual family. That's why we have physical family. Masaya ka ba na kapamilya ka dito sa Christ the Rock? Wow, amen. Di ba? Praise the Lord. Di ba? Salamat at meron tayong physical family and at the same time, we have spiritual family. So sabi dyan sa John chapter 1 verse 12, "Yet to all," say it with me, all. "Yet to all who receive Him, our Lord Jesus Christ, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." We have the invitation. And what is this invitation? The invitation is to receive Him. What is our invitation? Ano yung invitation sa atin ni Lord? Natanggap
tanggapin ang ating Diyos, na tanggapin si Jesucristo bilang ating nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas ng ating buhay. It is not about religion. It is not about ritual or any routine. But this is about receiving a person, the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Amen? Sometimes, masyado na tayong naging familiar sa gospel. I remember nung bata pa ako, 9 years old pa lang ako, meron na akong tito ko na nagsishare sa akin ng gospel. Paulit-ulit yun tuwing bakasyon. Pag bakasyon ko sa Bulacan, bubuksan niya ako. Lagi kami nasa bukid, nagba-Bible study kami. Yan, binigyan niya pa ako ng Bible na block, yung King James. Ito yung message na palagi niyang sinasabi sa akin. Pero pag uwi ko sa bahay, ganun na ulit yung buhay ko. Hanggang sa high school ako, hanggang sa nag-college nga ako, I have been hearing the same message over and over and over again. Pero alam nyo ba, sa pagrinig natin ng message, darating yung time, yung isang pagkakataon, na genuinely, we will accept Jesus Christ as our only Lord and Savior. Hindi lahat ng nasa church nagawa na yun. But ang prayer ko, magagawa nating lahat. Amen? It's not just about attending church. It's not just about doing the ministry. Hindi lang yung active ka sa church. Hindi lang yun. Hindi nga lang yung humahayo ka eh. Hindi lang yun. But it is about your personal decision. It is about your personal decision to an invitation that God has for you. Ano nga yung invitation na yun? To receive Him as your Savior and only Lord. Pag sinabi nating Lord, siya yung masusunod sa buhay mo. Hindi ikaw, pero siya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw, pero siya. Is it hard? Is it hard? Mahirap yun. Diba? Bakit? Nasanay ka na eh. Na ikaw nagdedesisyon para sa sarili mo. Nasanay ka na gawin yung mga tinatawag na habitual sin na ginagawa mo. Amen? Nasanay na yung utak mo, nasanay na yung katawan mo, naging routine na ng katawan mo yung habitual sin na yun. Pero nung tatanggapin mo na si Jesus Christ as your Lord and only Savior, as your Savior and only Lord of your life, bibigay mo buhay mo sa Kanya. Amen. At pag binigay mo yung buhay mo sa Kanya, pag sinabi ni Lord na yes, it's a yes. Pag sinabi ni Lord na no, it's a no. Are you with me, church? Ito yung tinatawag na surrendered life. Hallelujah. To receive means to open door in your life. To welcome Him, not as a guest. Next slide, please. But to give it, to welcome Him not as a guest, but as a Lord and a King. A gift is only yours when you accept it. God's gift of salvation is offered, it must be received. Praise the Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, tinanggap mo na ba ang regalo ni Lord? Amen. Tinanggap mo na ba? Di ba? Alam mo, ang dali kayang tumanggap ng mga ng regalo, di ba? Parang ang dali lang naman tumanggap ng regalo, di ba? Kaya lang kasi kay Lord may condition eh. Sa pagtanggap mo ng eternal life, you have to receive Him as your only Lord and Savior. Hallelujah. Amen. And that results to a transformation. Say it with me, transformation. Kasi when you accept Jesus Christ as your Lord, you will be transformed. You will become
children of God. Ang ibig sabihin, nababago ka. Bakit ka mababago? The old has gone. The new has come. Amen. You will become a reflection of who God is. Hallelujah. Ang iyong buhay ay magiging salamin na kung sino ang Diyos. Praise the Lord. The moment you receive the sovereign Christ, you are not just forgiven, but you are adopted. You move from being a stranger to being a family, from being an orphan to being a child of the King. Hallelujah. Amen. Magkakaroon ka ng transformation. Kasi iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Magkakaroon ka ng transformation. From the inside out. Magtataka ka, bakit hindi na ako nakakapagsinungaling? Bakit meron na akong conviction na pag masama to. Pag hindi tama tong ginagawa ko, di ba? Yan ay result ng acceptance mo kay Jesus Christ. But you have to keep watch yourself. Pagpatuloy ka pa rin sa ginagawa mong kasalanan, pinagpapatuloy mo yung dating ikaw, may question mark. Maybe you just received Jesus Christ as your Savior, but not your Lord. We need to go back to number 1 if that is the case. Amen? Kasi kailangan may transformation. You will know the tree by its fruits. Don't get me wrong. Doing good things is not a way to our salvation, because salvation is a free gift from God. But good works are just a fruits of our love of the Lordship of Christ in our life. In Romans chapter 8, verses 15 to 16, it says, "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God." Hallelujah. Amen. Anak tayo ng Diyos. Amen. Anak ka ni Lord. We have become an adopted children of God. Hallelujah. Makakapag-pray na daw tayo ng Abba Father, Ama, Ama. We can call Him Daddy. Praise the Lord. Amen. Iba ang anak. Amen. Ang anak, tagapagmana. Whatever the Father has, the Son has. Amen. So, hindi lang eternal life ang tinanggap mo. Tinanggap mo yung right to become a child of God. And having been given the right to become children of God, you also have the full benefits of being a child, children of God. Hallelujah. Are you with me, church? Mayaman ba si God? Mayaman ba ang Ama mo sa langit? Mayaman ka din. Makapangyarihan ba ang Diyos natin sa langit? Makapangyarihan ka din. Come on, receive it. Amen? You have to receive it by your spirit. Amen? That is if you are a true child of God. Again, paano tayo magiging true child of God? Having received Jesus Christ as our Savior and only Lord of our life. Is it worth it? Of course. Amen.
Grabe. Amen? Praise the Lord. Amen? So again, we need to receive the invitation to receive Christ, to receive Him, and that follows our transformation. Okay? So makikita mo yan, ay, nag-iba siya, di ba? Napansin niyo ba, nag-iba kayo? Napansin niyo ba talaga nung tinanggap nyo si Jesus Christ, tinanggap natin ang ating Jesus Christ as our Lord and Savior, na bago yung buhay natin? Amen? Hindi na ikaw yung dating ikaw. Amen? Nagbago siya. As in, nagbago at patuloy na binabago ng ating Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi diyan, from glory to glory. According to His likeness. Hallelujah. Ang end, ang dulo, kawangis natin ng Diyos. Kaya binabago tayo araw-araw. Di ba? Binabago mo ako araw-araw. Di ba? Praise the Lord. At sa bawat desisyon natin sa buhay, tinatama tayo ng Diyos. Sa bawat kahinaan natin, pinapalakas tayo ng Diyos. Amen? Sa bawat maling desisyon natin, tinatama tayo ni Lord. Amen? Sa bawat kahirapan ng buhay natin, pinapasagana tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen? Inaayos ni Lord yung buhay mo. Inaayos ni Lord yung buhay natin. Hallelujah. Yung dating mga sirang relasyon, inaayos ng Diyos. Hallelujah. Kasi anak ka na niya. Amen? Anak ka na niya at inaayos niya ang buhay mo. Magpaayos ka lang. Are you with me? You need to decide. I give my life to Christ. Lord, have it your way. Sabihin nga natin, Lord, have it your way. Hindi natin pagsisisihan na ibibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Hallelujah, hindi natin kailanman pagsisisihan na binabago ng Diyos ang ating buhay from glory to glory. It's not just about eternal life. It's living a glorious life each and every day. Hallelujah. It's about acquiring wealth in heaven. Hallelujah. It's about changing lives of people. Hallelujah. Kasi ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, pag binabago niya na tayo, nababago na yung buhay natin, hindi na lang tayo ang nag-change, but we now become an agent of change. Are you with me, church? Hindi na lang ikaw yung binabago, pero ikaw ang gagamitin ni Lord upang ang mga tao ay magbago at makakilala sa Diyos. Ang sabi nila, palala na daw ng palala ang mundo. But you know what? The secret, praise God, hindi na siya sikreto, nilalantad na to. Ano ang pagbabago? Saan magsisimula? Sa church. You want to change your family? Go to the church. You want to change your community? Go to the church. You want to change your family, this country? Go to the church. Why? Because in church are people who are being changed by God from glory to glory. At pag ang tao pumasok sa church, genuinely nakakilala sa Panginoon, paglabas niyan, he or she will be a blessing to her family. He or she will be a blessing to the community. Pagbalik niyan sa bansa, blessing. At mababago ng mababago ng mababago. Hallelujah. Amen? Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Kailangan natin ng true transformation. And church is not about us. Ang Diyos ang mag-aayos sa atin, pero kailangan mo magdesisyon. God, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Lord, use it for your glory. Napakaganda ng word ni God, di ba? We has given us, di ba? The Spirit Himself bear witness with the Spirit that we have, that we are the children of God. Praise the Lord. Amen. Tagapagmana ka. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka.
Hallelujah. Amen. Tagapagmana tayo. Amen. Ano yung mamanahin natin? Kung ano ang meron ng Ama. Are you excited? Amen. Ano yung mamanahin natin? Kung ano ang meron ang ating Ama. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. At alam nyo, yung mana natin, hindi lang natin makukuha pagpatay na tayo at nandun na tayo sa langit. No! Ang mana natin, ang sabi ng Ama natin in the book of Psalm, the earth and everything in it are mine. It belongs to me. Hallelujah. So ang mundo pa lang na ginagalawan na natin ngayon ay pagmamayari ng ating Ama sa langit. Amen? So you need to get your inheritance here on earth. Are you with me, church? You need to get your inheritance here on earth. Praise the Lord. So after our transformation, we have now the qualification. Paano yung qualification natin? We need to believe in Lord Jesus Christ. Believing is more than the mental agreement. It is a trust, a surrender, and a reliance. Hallelujah. Amen. We have no choice. If you want to receive, if you want to have an eternal life, it is only through our Lord and Savior, Jesus Christ. Wala nang ibang daan. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, wala nang ibang daan. Kaya nga grabe eh. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Yung pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa kaligtasan ng tao, it extends. Grabe yung habag ng Panginoon. Amen. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hallelujah. God is so good. Amen. Hindi niya lang tayo mahal, pero ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. How did God demonstrate His love for us? It is through dying on the cross of Calvary. Alam niyo, nung naibigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin, ipinapakita niya, may mas mahalaga pa ba dito na hindi ko kayang ibigay sa'yo? Do you receive that? If God has given us, if our Almighty God the Father has given us the life of His one and only Son, Jesus Christ, what more can He not give us? Amen. To believe in His name means to trust His authority, to trust His character, His finished work on the cross. Faith is the hand that receives the gift. Without it, the gift remained unopened. Merong invitation ng ating Panginoong Jesus. Meron siyang regalo sa bawat isa. All we have to do is to receive it, open it, hallelujah, and live it. Napakasarap sa pakiramdam na sa araw-araw na buhay na meron tayo, we are assured. Napakasaya ng isang buhay na sa araw-araw meron kang kasiguraduhan. I have eternal life in Christ Jesus. Whatever comes my way, I am secured. Are you with me, church? Kung ikaw nandito ka ngayon, at pakiramdam mo, tapos na ang desisyon, nagawa mo na to. Pero tingnan mo yung buhay mo, Lord, bakit walang transformation? Bakit, Lord, may ganito pa akong nagagawa? Ba't nagagawa ko pa to? Well, maybe you have to revisit. Maybe you have to go back to the Bible and to the message of the gospel. Did you really receive
Christ Jesus as your only Lord and Savior of your life. Sabi nila, bawat araw, bawat pagkakataon. Amen? So now is another life. Now is another chance. You know what? In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, sonship is granted. Hallelujah. Amen? Grabe yan, di ba? Sonship is granted. Amen? In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, authority is received. Amen? Grabe ito. Anak ka ng Diyos. Hallelujah. Na? You have the authority in you. You can cast out demons in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. You can heal the sick in the name of our Lord and Savior Jesus Christ because you have the authority. You can preach the gospel with power in the name of our Lord and Savior Jesus Christ because you have that authority, church. Are you with me? Ha? Naintindihan ba natin yung pagiging anak ng Diyos? Ha? Naintindihan ba natin yung benefits of being a child of God, of the Most High God? Hallelujah, the Creator and the owner of everything. Amen? Kahit anuman ang pagsubok na pinagdadaanan mo sa mundong ito, alam mo, mapapagtagumpayan mo dahil anak ka ng Diyos. Amen? Ano man paghihirap na maaaring dinadanas mo at ng pamilya mo, alam mo, mapagtatagumpayan mo dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ano mang labanan ang pasukin mo, alam mo, uuwi kang panalo dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. Marami mang magkutsa sa'yo, marami mang pumigil sa'yo, marami mang manira sa'yo. Come on, you are the child of the Most High God. You have the authority that comes from God. You have to speak forth your authority. You have to declare the word of God over your life. You have to say, I am victorious. Hallelujah. I believe in the Son of God. I am the Son of God. Nothing is impossible. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. You have to speak forth the word over your life. You have to speak forth the word over your family. You have to speak forth the word over your community. You have to speak forth the word over our nation. Nasa deliverance ministry tayo. And every time na may nang manifest na mga demons, pag inutusan mo in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, tumahimik ka. Tumatahimik eh. You know, the authority that you have, it's limitless because of Christ, because of God in which we are carrying. Eh, paano pa kaya yung buhay mo? Kayang baguhin ni Lord yan. Kayang baguhin ng Panginoon yan. Pwede mong sabihin, hindi ko na kayang baguhin to eh. Ito na ako na to. Come on. You are redeemed by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Ano man ang strongholds, bind it, cast it out. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we are redeemed by the blood. Hallelujah. 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 Amen. And we have victory assured. We are victorious. Sabihin nga natin lahat, I am victorious. Lahat tayo, pag nawala sa mundong ito. Amen? Once we close our eyes, didilat ulit. Hindi na yung physical. Pero pagdilat ng ating spiritual eyes, hallelujah. Hallelujah. Amen. What a glorious day. Amen. Kaya lahat ng paghihirap, masasabi mo, worth it. Lahat ng mga sacrifices, masasabi mo, worth it. Lahat ng mga paglilingkod na ginawa mo sa Diyos, worth it.
lahat ng ininvest mo financially for the kingdom of God, it's worth it. Lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga ginawa mo, lahat ng mga devotions mo, lahat ng mga prayers mo, it's worth it. Hallelujah. Amen? Yun ang mga bagay na hindi natin kailanman pagsisisihan. Everything that we have done for Christ. Amen? So praise God, buhay pa tayo ngayon. We still have this opportunity, hallelujah, to do more for God's glory. And of course, eternal life promised. Bakit promised? Kasi ando na yun. Pero andito pa tayo. Wala pa tayo doon Amen? Kaya promised pa lang yun. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman hindi nababali. Amen? Nakahanda na. So yung sa katabi mo, nakahanda na. Ang sabi ni Lord Jesus Christ nung paalis siya, di ba? I will go and prepare a mansion for you. Hallelujah. Amen? Kaya yung mansion mo sa langit, tapos na. Pinrepair na ni Lord. Amen? And one day, say it with me, one day, uuwi tayo doon. Amen? At pag uwi natin doon, hallelujah, praise the Lord. Amen? Merong awarding. Ha? Lahat ng mga ginawa natin sa mundong ito, ginawa mo ng may katapatan, nakita lahat ni Lord. And there will be a great rewarding in heaven. Only things that you have done genuinely and faithfully to God will be rewarded. Amen? Kaya tayo, ayaw mo man o gusto, magkakasama tayo eternally. Kaya yung mga kapatid sa pananampalataya, dapat yan minamahal, hindi inaaway. Kasi makakasalubong mo yan sa langit. Eternal life yon. Amen? Kaya ngayon pa lang, kung meron kayong kagalit, nakapatiran, batiin mo na. Di ba? Mahalin mo na. Bakit? Magkakasama tayo sa langit. Magkakasalubong at magkakasalubong tayo doon. Amen? Praise the Lord. Amen? And of course, our destiny is secured. I love this. Alam nyo ba, pag pumunta kayo sa YouTube, or magbasa kayo ng yung mga latest na mga science books, marirealize mo, grabe, napakalaki pala ng universe na to. Diba? Na pag tiningnan mo yung ating solar system, napakaliit lang, gatuldok lang ang Earth. Amen? So makikita mo doon kung gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And you know what this means is, you and I, we are secured. We have the assurance in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Our future is secured. Amen? Your future, our future is secured in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Kaya if you are here today at medyo nag-aalangan ka, Christian na nga ba talaga ako? Talaga bang si Jesus Christ na yung Lord ng puso ko? Or baka may hinahawakan ka pa or inaalagaan na kasalanan na hindi mo pa kayang i-let go? Baka may mga ginagawa ka pa na alam mong hindi sa Diyos, sa demonyo yan. Aba, hindi mo pa Lord si Jesus Christ. Baka Savior mo pa lang siya. Abay, mag-isip-isip na. Remember, di ba?
you have to remember there is life after death. And I would like to open the altar. Hallelujah. We will now receive Jesus Christ. Alam niyo ako, so many times that I have been receiving Jesus Christ as my Lord and personal Savior. At every time na merong merong prayer of acceptance, palagi akong sumasabay. Palagi. Bakit? Even if I already knew that I accepted already Jesus Christ as my Lord and Savior, there's nothing wrong about renewing that faith that we have in Christ. And one more thing, kung ikaw nga ba yung isang tao na meron ka pang area sa buhay mo na hindi mo pa naisusuko sa Panginoon, now is the right time. Amen? Now is the right time to surrender it to God before it's too late. And I would like to end with this. Walang kasalanan ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Can you hear it? Sin is unacceptable to God. So at this point in time, meron kang pagkakataon. We will be praying. We will ask God for forgiveness for all the sins that we have done. And once again, but this time around, we will accept Jesus Christ as our only Savior and Lord of our life. Amen. Amen. Tayong lahat ay mag-stand. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Lord, we thank you, O God. We worship you. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay na mayroon kami, O God. Lord, we surrender, we commit to you. Come on, let us all pray this. Repeat after me. If you have really decided in your heart this time around, Lord, it is you, not me. Sabay-sabay nating sabihin, Panginoong Hesukristo, if you will really pray this, you have to speak it out loudly. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Sabay-sabay nating sabihin, Panginoong Hesukristo, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan, sa lahat ng naisip kong kasalanan. Patawarin niyo po ako. At pinapatawad ko din ang lahat ng nagkasala, ang lahat ng nakasakit sa akin. At Jesus Christ, tinatanggap kita bilang aking nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Masunod ka, maghari ka sa aking buhay ngayon at kailanman. In the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Let me pray for you. Hallelujah. God, you're so good. You are so good. We thank you for dying on the cross for our salvation. We thank you for the gift of life. We thank you, O God, for the riches of this earth, but moreover for the riches of heaven that you have prepared for us. Lord, we thank you for the gift of eternal life, not just for me, but for my family, but for my loved ones. And Lord, dalangin ko, lahat kami
lahat ng naririto sa physical church building, lahat ng kasama namin online. Lord, you will use us for the glory of your name. And we will all together serve you all the days of our life. Hallelujah. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.